Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon guys, pag-usapan po natin ang sinabi ni former Congressman Arnulfo Teves na gusto niya mapabilis ang hatol ng kanyang kaso. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, subscribers, supporters ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta, panonood, pag-comment, pag-likes. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. I think May 28, napauwi na dito sa Pilipinas si former Congressman Arnulfo Teves, Arnie Teves Jr. no, mula po sa Timor-Leste, no. For a recap, ano ba ang mga dahilan bakit na-deport siya sa Timor-Leste after 2 years of hiding? Number 1, according sa mga news, ay wala po siyang valid visa. Ikalawa, na-cancel na po ng DFA or Department of Foreign Affairs ang kanyang passport. So definitely, hindi po siya pwede makapag-stay sa doon, no, sa Timor-Leste or sa ibang bansa. Ikatatlo, humingi po ng assistance ang ating pamahalaan pamamagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at kinausap si President Horta, presidente po ng Timor-Leste, na tulungan sila na mapadeport si Arnie Teves kasi po may kaso po ito. May warrant of arrest, massacre pa ang mga kaso. Yun po ang tatlong dahilan bakit na-deport pabalik dito sa Pilipinas si former Congressman Arnulfo Teves Jr. Now, kahapon may pinatawag na press conference ang NBI or Natural Bureau of Investigation na pinamumunuan ng kanilang mahal nating Direktor Santiago. Binigyan ng chance na makausap ni Arnie Teves ang kanyang abogado, ang kanyang ina. Nang nabigyan po siya ng pagkakataon na makapagsalita, sinabi niya malinis daw ang kanyang konsensya at gusto niyang, sinabi niya to mapabilis ang hatol ng kanyang kaso para matapos na daw. Okay, tanong ko, gusto mo palang mabilis ang hatol ng iyong kaso dito sa Pilipinas? Bakit nagtago ka ng more than 2 years? Palipat-lipat ka ng bansa, nakita ka sa Japan, sa South Korea, sa Hong Kong, kung saan-saan pa until sa time nagsik ka ng asylum doon sa Timor-Leste. Nakakaduda, no? Bakit pinababilis mo? Kung gusto mo talaga matapos ang kaso mo, dapat inarap mo ang kaso mo una-una pa. Kayo na lang guys mag-analyze kung ano ang ibig sabihin. Pero ako guys, he just making up stories para at least parang nilalabanan niya ang kanyang takot. Kasi alam naman natin na guilty sa maraming kaso. Murder, abuse of authority, at iba-iba pang kaso na inaharap niya dito sa Pilipinas. Sabi nga nila, you can run, you can hide, but the long arm of the law will catch you up. Okay? So, ibig sabihin, kahit magtago ka pa, ang batas natin ay hindi natutulog, uhuliin ka talaga, especially may kasalanan ka. Yun lang po guys, ang masasabi ko. Comment kayo sa comment section ng ating video. Magpapasalamat pala ako, medyo dumadami ng ating followers at subscribers sa aking channel. Thank you guys, no, sa Facebook hindi po ako masyadong active doon na gumawa ng video. Plano pa lang. Kasi medyo marami din ako dyan na mga kaibigan na iba-iba din ang political sinuportahan. So ayaw ko talaga na magkagulo doon. No? Dito na lang tayo sa YouTube channel natin. No? Thank you guys sa pag-intindi nyo. And praise God for everything. Pagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe guys kung bago lang kayo sa channel ko. Mahal ko kayo, ingat po tayo lagi. Do our best every day. The rest will follow. Yun lang po ang ma-advise ko sa everyone. Kita-kita tayo guys sa sunod na video. Paalam guys, bye-bye.